Update mga kapatid sa Hormuz matapos anunsyo ng Iran at ni US President Donald Trump na bukas na itong Hormuz para sa lahat ng mga barko. Meron na ba tayong inaasahan na magiging ganap na kapayapaan dyan? Pag-usapan natin mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Marami ang natuwa mga kapatid at nakaapekto yan sa pandaigdigang merkado itong anunsyo nga ng Iran at ni US President Donald Trump na pagbubukas muli nitong Strait of Hormuz. Pero sa kabila mga kapatid na bukas na itong Strait of Hormuz, marami pa ring mga barko ang ayaw magbaka sakali, ang ayaw pa ring dumaan at konti pa rin yung galaw mga tol. Kabilang na dyan yung mga Philippine flag vessel mga kapatid. No? Bakit? Pag-usapan natin to rito sa balita mula rito sa News 5 Everywhere. Yan, Strait of Hormuz binuksan na ng Iran sa lahat ng barko. Subalit ang blockade mga kapatid ng Amerika ay namamalagi pa rin, nananatili pa rin mga tol. No? Panoorin natin to. Binuksan na ng Iran ang Strait of Hormuz kasunod ng 2 linggong ceasefire nito sa Amerika. Inaasahan namang may panibagong rollback sa petrolyo sa susunod na linggo. So inaasahan ng lahat na magkakaroon ng panibagong rollback sa petrolyo. Well, sana nga mga kapatid, medyo malaki-laki no. Pero mukhang hindi pa nga talaga natin maaasahan na maibalik yan sa dating presyo kasi hindi pa rin ganun talaga katibay. No, medyo marupok pa mga kapatid yung kapayapaan dito at any moment pwede pa rin may magbago kasi hindi pa rin nagkakaroon ng ganap na kasunduan sa pagitan ng Iran at saka ng Estados Unidos. Actually, yung inanunsyo nga ni US President Trump na nag-agree daw ang Iran na bubuksan na permanente itong Strait of Hormuz at hindi na nila isasara kailanman, yun ay kumbaga pinasinungalingan ng isang opisyal ng Iran at sinabi nila mga kapatid na pwede pa rin nilang kontrolin mga tol etong Strait of Hormuz kung ay hindi pa rin titigil ang Estados Unidos sa kanilang blockade mga tol. Pero ayon sa Estados Unidos mukhang matatagalan pa ang mga blockade niya no. Pag-usapan din natin yan mamaya. Yan ang Express Report ni Rainiel Pawi. 5 araw bago matapos ang 2 linggong ceasefire ng Amerika at Iran, inanunsyo ni Iran Foreign Minister Abbas Araghchi ang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Pinapayagan na raw dumaan ang lahat ng barko alinsunod sa kanilang itinakdang ruta. Dito nga lang sa sinabi ni Araghchi, mga kapatid, makikita mo ito'y hindi pa panghabang buhay. In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire. So kung 5 araw pa yun natitira mga kapatid, yun lang siguro yung panahon na pagbubukas niyan. Sa kanilang itinakdang ruta, ang Strait of Hormuz ang daanan ng 20% ng supply ng langis sa mundo. Pero base sa Marine Traffic Report, kahit bukas na ang Strait of Hormuz, nag-aalangan pa rin dumaan doon ang mga barko, kabilang ang Philippine flag vessels. Yung barko na hindi Philippine registered pero may seafarers na Pinoy, wala pa tayong naiulat na may nakatawid na. But we are monitoring the situation. Sa tala ng DMW, lampas 4,600 na tripulanteng Pinoy ang lulan ng nasa 500 barko sa Strait of Hormuz. Dami. Sa pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa Asia Zero Emission Community Summit, aminado siyang apektado ang ekonomiya ng bansa sa pagsasara ng Strait of Hormuz. The Philippines witnessed sharp increases in diesel and LPG prices. Our economy, which grew by 4.4% in 2025 and remains on a steady upward trajectory, is now facing imported inflation that threatens the welfare of our most vulnerable households. Tiniyak naman ng Department of Energy na kasabay ng paghupa ng tensyon sa Middle East, patuloy ang lingguhang pagdating ng supply ng langis sa bansa. Pero mataas pa rin di ba? Mataas pa rin yung presyo ng krudo Noong Martes nang magpatupad ng bawas presyo sa petrolyo, posible pa raw yang masundan sa susunod na linggo. Sana, sa taya no? ng oil industry sources, posibleng higit 20 pesos ang matapyas sa litro ng diesel, higit 4 pesos naman sa litro ng gasolina, Uy. at higit 8 pesos sa litro ng kerosene. Nagbabalita mula sa Ngayon, ito problema mga kapatid, di ba? Sinabi ng Iran, ito papakita ko sa inyo Ito sinabi ng isang opisyal ng Iran na si MB Ghalibaf. Yan Ghalibaf. The President of the United States made 7 claims in 1 hour.
all 7 of which were false. Hindi daw totoo yung mga sinasabi ni US President Donald Trump. Ano yon mga tol? Ito yon. Ito yung isa sa mga sinabi ni Donald Trump. Iran has agreed to never close the Strait of Hormuz again. It will no longer be used as a weapon against the world. President Donald J. Trump. So kasama na to mga kapatid dun sa pinasinungalingan ng Iran official. Ang sabi niya, they did not win the war with these lies and they will certainly not get anywhere in negotiations either. With the continuation of the blockade, the Strait of Hormuz will not remain open. Dahil daw sa pananatili ng blockade ng Amerika is hindi daw mananatiling bukas etong Strait of Hormuz mga kapatid. Ngayon, hanggang kailan ba ang blockade na yan ng Amerika? Ito ang sabi nila. Ayon dito sa ulat mula rito sa UNTV News and Rescue, inaasahan ng Estados Unidos na mas tatagal pa ang ipinatutupad nitong blockade sa Strait of Hormuz habang wala pang nagiging konkretong kasunduan sa Iran. Panoorin natin to mga tol. Inaasahan ng Estados Unidos na mas tatagal pa ang ipinatutupad nitong blockade sa Strait of Hormuz habang wala pang nagiging konkretong kasunduan sa Iran. Patuloy na minomonitor ng US military ang galaw ng mga naval vessel at ng mga pwersa ng Iran sa rehiyon. Layunin ng blockade na putulin ang daluyan ng kita ng Iran mula sa langis at palakasin ang pressure sa negosasyon. So alam na natin yung mga tungkol sa balita na yan. Pero mga tol, meron pang babala ang Secretary of War ng Amerika. Ito yung babala niya, no? Banda rito yun. Ito, muling nagbabala ang United States ng posibleng pag-atake kung hindi makikipagtulungan ang Iran. Ayon kay Hegseth, nakatutok na ang US sa mga mahalagang infrastructure ng Iran kabilang ang kanilang critical energy facilities. So one day ago lang tong report na to mga kapatid. So bago lang to. Nagbabanta pa rin o nagbababala ang Amerika na ipagpapatuloy nila ang pag-atake dito sa Iran kung hindi daw makikipagtulungan ang Iran, no, para makabuo siguro ng negosasyon. At binanggit na nga dito kung ano yung mga pupunteryahin ng Amerika. Nakatutok pa rin daw sila dyan. Handa umanong gumamit ng puwersa ang Amerika upang matiyak na hindi na magkakaroon ng pagkakataon ng Iran na muling makabawi ang kanilang military capability. Our capabilities are not the same, our military and yours. Remember, this is not a fair fight. And we know what military assets you are moving and where you are moving them to. While you are digging out, which is exactly what you're doing, digging out of bombed out and devastated facilities, we are only getting stronger. Sa gitna ng tensyon, iginiit ng United States na umaasa sila na makakamit ang isang kasunduan sa diplomatikong paraan. Ayon sa White House, patuloy ang komunikasyon sa pamamagitan ng mga mediator at may mga senyales ng pag-usad sa negosasyon. Hindi lang sila umaasa niyan, buong mundo mga tol umaasa na magkaroon na sila ng kapayapaan. Remain very much engaged in these negotiations, in these talks. You heard from the Vice President directly and the President this week that these conversations are productive and ongoing, and that's where we are right now. But we feel good about the prospects of a deal. Sa kabila nito, patuloy na pinalalakas ng United States ang kanilang puwersa sa rehiyon. Ayon sa Pentagon Chief, mas pinalakas na ang kanilang intelligence at mas handang humarap sa anumang banta ng kaaway. Layunin nito na masiguro ang agarang pagtugon sakaling muling sumiklab ang labanan. Pero nitong nakaraan nga lang, di ba nagbabanta din ng Iran na palulubugin nila mga barko ng Amerika kapag ipinagpatuloy nila yung blockade. So wala pa namang nangyayaring ganun mga tol, no? We are reloading with more power than ever before and better intelligence. Even more importantly, better intelligence than ever before as you expose yourself with your movement to our watchful eye. We are locked and loaded. Lock and loaded. On your critical dual-use infrastructure, on your remaining power generation, and on your energy industry. We'd rather not have to do it, but we're ready to go at the command of our president and at the push of a button. So naka-lock and loaded daw sila mga kapatid doon sa mga natitira pang target nila, mga energy infrastructure. Kung maaari lang di daw nila gagawin yan, pero kung kinakailangan gagawin daw nila yan sa utos ng kanilang presidente, di ba? Naku po. Gayunman, binigyang diin ng Amerika na mas pinipili pa rin nila ang diplomasya kaysa digmaan.
Iginiit ni Hegseth na may opsyon ng Iran na pumili ng mas mapayapang landas para sa kanilang kinabukasan. Ngunit nagbabala siya na may matinding kapalit sakaling magkamali ng desisyon ang Tehran. There is an alternative. As our negotiators have said, you, Iran, can choose a prosperous future, a golden bridge. And we hope that you do for the people of Iran. Sa ngayon, nananatiling mainit na usapin para sa negosasyon ang pagkakaroon ng kapasidad ng Iran para sa uranium enrichment, bagay na mahigpit na tinututulan ng Estados Unidos. At the direction of President Trump, the War Department will ensure that Iran never has a nuclear weapon. Never. We'd prefer to do it the nice way, through a deal led by our great Vice President and negotiating team, or we can do it the hard way. We urge this new regime to choose wisely. Jack De So it's either susunod ka sa gusto ng Amerika o doon ka daw sa hard way, which is alam mo na kung ano yung tinutukoy dito ni Pete Hegseth. No? Anyway mga kapatid, ito yung mga update ngayon, ito yung mga laman ng balita na ating napanood at nating natunghayan. Pwede kayong magbigay ng inyong sariling opinion, sa sariling reaksyon at komentaryo sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out. Campo.